Yo, what's up guys? Nagkaroon tayo ng technical difficulties. Si Tito Edison na-delete ng di nasadya yung mga videos to upload, yung mga clips. Tapos, hindi naman siya naka-backup sa phone ko. Mostly sa Telegram lang siya nakasave. So, ayun, sayang yung isang vlog na sa work niya, sa Rosalie Cafe, tsaka yung isa naman sa Lovelock Bridge. Pero sabi niya, pupunta daw siya ulit sa bridge. So, hopefully, mapakita pa natin sa inyo mga my friend yung Lovelock Bridge. Sikat yung location na yun kasi doon nag-film yung isang K-drama nitong nakaraang taon. Ang title ay Queen of Tears. Sikat yun nung itong year na to kasi nag-film sila sa Germany. So pinuntahan ni Tito yun. Unfortunately, technical difficulties na i-delete natin to. Pero no worries, meron pa rin tayong content. Today nagluluto tayo ng sinigang na bangus. One of the most beloved Filipino dish. Lalo ngayon, tag-ulan, bagyo na naman. Ingat kayo mga friend. Ito, magluluto tayo ng sabaw. Para makahigop tayo ng sabaw. Let's go! So, ito mga ingredients natin mga my friend. Una, kangkong. Tapos may sitaw tayo dito. And then, magic sarap, pampalasa, tsaka sinigang mix. Patis, tsaka black pepper. Another pampalasa mga my friend. Tapos ito ang ating kamatis at bangus. So let's go. Alright. Hihiwain natin ang mga kamatis ng ganitong klaseng cut siya mga my friend. Cross lang. Hindi natin siya dudurugin or i-chop. So basically parang bubuksan natin siya para lumabas yung pampaasim niya. Kumbaga. Kasi bukod sa sinigang mix, ito ang nagpapaasim din ang kamatis. So ayan. On to the next mga my friend, ang ating onions. Same lang din ang hiwa, so babalatan natin siya dito. And then yung hiwa din niya is para lang nung ginawa natin sa kamatis, cross lang din siya. So ayan, balat-balat muna. And then ito pang isa. So dalawa ang ilalagay pala natin. So dito, hiwa na ito my friends. Ayan. Yan, cross. Same lang din ng kamatis. Okay, tatanggalin yung sa ibabaw. And then, yon, cross ulit. Okay, next ay paghuhugas ng isda. So make sure tuwing magluluto tayo ng isda, papakugasan natin kasi syempre galing sila sa palengke. Hindi ganun ka-ideal ang kung saan sila naka-store. Syempre may mga let's say langaw, ganun, or kung ano man, okay, mga kutsilong ginagamit nila. So make sure lang na lagi natin hugasan yung mga karne natin bago natin lutuin. Next naman ay aasinan natin yung bangus natin. Basically, ginagawa natin to para mawala yung lansa ng isda. So, kunyari kayo magpiprito kayo or magagamit kayo ng isda sa kahit anumang dish. Normally, ginagawa natin to apart from pagbibigay ng lasa sa isda, ginagawa rin to para matanggal yung lansa. So, ayan. Tapos na yung pag-aasin. On to the next. Kasunod ay paghiwalay ng kangkong sa tangkay. Ayan. So, iisa-isahin natin to. Tatanggalin natin para ma-make sure natin na hindi natin masasama yung matigas na part tsaka yung mga medyo nabubulok na na dahon. Ayan. Time-lapse natin to mga my friend. Alright, we're done sa paghiwalay ng branch tsaka ng leaves. On to the next part. Next part guys ay sitaw. Putol-putulin natin ang sitaw at time-lapse natin. Alright, next part, hugas din. Hugasan ulit natin yung mga sangkap, itong mga gulay para syempre maalis yung mga dirt, you know. Kasi galing ito sa lupa or, you know, all kinds of dirts. Ayan, linisin natin sila para malinis ang ating pagkain. Yan, after ng sitaw, kangkong. Okay.
Next part natin ay, eto medyo ngayon ko lang to nakita, pero ang ginagawa ni Jeddah dito is kukunin niya yung pinagugasan ng bigas, tapos yun ang papakuluan niya para sa sabaw. So dadagdagan lang niya ng konting tubig, pero kumbaga ito yung pinaka base na tubig ng sinigang. So ayan, nalagay niya na. Yan. Okay, next part. Ayan, nakasalang na siya. So, hintayin na lang natin siyang kumulo. Alright. Ayan, after a few minutes, mainit na yung tubig natin. Di pa siya kumukulo, pero ilalagay na natin yung sibuyas at kamatis. Ayan, para sabay silang kukulo. So, by the time na kukulo na yung tubig, malambot na rin yung sibuyas at kamatis. Okay, after a few minutes, lalagyan na natin yung isda, yung bangus. Lagyan natin sa isa, dahan-dahan para hindi magsitalsikan. As you can see, mainit na kasi yung tubig, umuusok na. So, dahan-dahan natin lalagay yung mga bangus. And then, nakikita nyo sa gilid, dinala nyo na yung patis. Lalagyan nyo na rin ng patis to para magkaroon ng lasa, para umalat. Ayan. Ayan. Alright. Ayan, ayun na yung patis. Lalagyan natin ng isang sandok lang. Hindi pwede masyado marami kasi hindi pwede masapawan yung asim ng sinigang. So, ayan, lalagyan niya sa ibabaw and then tatakpan. Ayan, ito na ang sitaw. So guys, unahin natin yung sitaw kasi medyo matigas ito. So ayan, kumukulo na yung sinigang natin, yung tubig natin. Lalagyan na natin yung sitaw ngayon pa lang para by the time na mamaya patapos na yung luto, malambot na siya. Yan. Okay, last. Alright. Ito na mga my friend, lalagyan na natin ng pampalasa ulit. Magic sarap at paminta, black pepper. Ayan, bubuksan niya na yung kumukulong sinigang. Magic sarap. And then, black pepper. Ayan. Ito, nagbibigay ito ng spice, obviously. Tapos yung isa naman, nagbibigay ng alat. So, ayan. Kailangan balance palagi. Hindi pwedeng sobrang anghang or hindi pwedeng sobrang alat when it comes to sinigang. Ayan, takpan natin ulit. Ayan, after a few minutes, lalagay na natin yung gulay at sinigang mix. Of course, di mawawala yan kasi hindi yan magiging sinigang kung wala yung sinigang mix. Ayan, at this point, lalagay na natin yung kangkong. So ayan guys, hinuhuli siya kasi para hindi siya yung sobrang lumambot at maging lanta. So talagang hinuhuli talaga usually yung kangkong kasi pag inuna mo yan, by the time na tapos na yung sinigang mo, malalanta siya tapos hindi mo na siya ma-appreciate. Yan, konting halo. Okay. Okay, ito na ang sinigang mix. Binuksan niya na. Yan. Pag usually ganito, dalawang bangus, ganyang karami. Normally, 2 to 3 ang ilalagay natin na bilang ng sinigang mix para talaga umasim kasi yung sinigang talaga maasim talaga siya. So pagka nagluto ka ng sinigang tapos tinipid mo yung sinigang mix, yun yung sinigang, parang ano na lang yun, kinamatisan or something. Ayan, ito yung pangalawa natin. Nalagyan nyo pa yan ng pangatlo mamaya pero hindi na yata nasama sa video. Pero ayan nga, basta pag nagluto kayo ng sinigang mga my friend, kailangan maasim. Ayan. Huwag na huwag yung titipirin yan kasi kailangan maasim yan. Okay, halo. Okay, we're almost done mga my friends. Ano na lang, konting kulo na lang para humalo pa yung sinigang mix. Pero tatikman natin siya kanina, hindi na siya okay na yung timpla niya, sakto na yung timpla niya. So, hintayin na lang natin kumulo tapos pwede tayong kumain. Alright, let's go. So guys, nakaligo na ako at paalis ako ngayon.
Pero hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana na-enjoy nyo yung quick sinigang tutorial by me and Jeddah. So yeah, leave a like, subscribe. Bye-bye. Peace.